Eto, bigyan natin ng pansin. Ang interview ni Julius Babaw kay Senador Raffy Tulfo dahil noon nagsasimba umano siya pero ngayon nawala na siya ng gana. I don't go to church anymore unlike before na religiously every Sunday, kung minsan twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto sa mga chapel. Pero hindi na kasi kung minsan pag pupunta ako sa church, natutuktulan tayo. Kasi ito mo, may mga naka-shorts doon. Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na-miss ko. Minsan, punta ako sa church. Huwag magalit yung mga father ng kaibigan. Hindi, minsan upo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Gano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. Yun, sa interview nila ni Julius Babaw, sinabi nitong ayaw na daw niyang magsimba si Senador Raffy Tulfo. Ito, Salamat lang. Although, I don't go to church anymore unlike before na religiously every Sunday kung minsan. grabe no? Ayaw na talaga umano niyang magpunta sa simbahan. Hindi katulad noon na every Sunday, religyoso siyang magsimba. Salamat lang. Although, I don't go to church anymore unlike before na religiously every Sunday kung minsan twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto sa mga chapel. Pero hindi na kasi kung minsan pag pupunta ako sa church, natutuktulan tayo. Kasi ito mo, may mga naka-shorts doon. Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na-miss ko. Minsan, punta ako sa church. Huwag magalit yung mga father ng kaibigan. Hindi, minsan upo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Gano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. So, kung ito ang karanasan ni Senador Raffy Tulfo at dahilan sa papanghina sa kanyang pananampalataya, lalo na ang pagsimba, sabi ni Atty. Claire, ang mga taong hindi nagsisimba dahil marami silang justifications na ibinibigay, maganda ba sila maging ehemplo sa komunidad? Ito ba ang sinasabi ninyong idol? pero kadalasan sa mga politiko, ilan lang na mga politiko na mga relihiyoso, kadalasan magpunta sa simbahan kung sila'y magiging ninang at ninong, di po ba? No? So, bago dyan mga kapatid, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid ngayon sa mga kapatid nating pumasok sa ating punto por punto, sa ating comment section. No? Welcome po sa lahat nating mga kapatid. Tatalakayin natin ito mga kapatid. So, ito, si Rekrek, si Bicolana, si Shadukun, no? Lahat nating mga kapatid, Margie Saligan, ako, Senador Tulfo, ano bang nangyari sa iyo? Naniniwala ka sa ministro ni Manalo? Ipagpalit mo ang tunay na simbahan na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang babaw siguro ng pananampalataya. Antonio Nino, napakababaw na dahilan mo, Tulfo, kawawa. So, yon ang kaniyang reaksyon mga kapatid. Okay. So, may reaction si attorney na bukas natin iparinig yung reaksyon ni attorney dahil sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin natin itong Iglesia ni Cristo na grabe ang banat nila sa aral ng simbahang Katoliko. No? Una, sabi ng mga ministro ni Felix Manalo na
kung tingnan ang aklat Katoliko, kahit na si Soriano, di po ba? Si Soriano, binanatan niya ang simbahang Katoliko. Kung tingnan daw umano ang aklat Katoliko, noong unang panahon, abay, iba't ibang pitsa ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang banat nila batay sa mabasa sa aklat. Paano natin ito sasagutin? Sino lamang ang nagtakda, pansinin po ninyo, sino lamang ang nagtakda ng December 25 bilang araw daw ng kapanganakan o birthday ng ating Panginoong Kristo? Ang papa nila na tinatawag na Papa Julio I. Ganito po ang ating mababasa dito po sa The Handbook of Catholic Practices by Sister M. Catherine Frederick, dito po sa page 176. Ito po ang ating mababasa. Dati ang Pasko ay ipinagdiriwang ng Enero 6. Ngunit sa pagsisimula ng ika-4 na siglo, ang petsa ay pinalitan ng Disyembre 25 ni Papa Julio I. Yayamang ang tunay na petsa ay hindi pa naitatakda. Sa makatuwid, ang may malaking kinalaman sa petsa ng tinatawag nilang Pasko o kapanganakan daw ng ating Panginoong Jesucristo ay Papa ng Iglesia Katolika na si Julio I. Kung gayon, ang petsa ng tinatawag na Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante at maging ng iba't ibang gawaing napapaloob dito ay hindi po aral ng Diyos. Yan ang konklusyon. Una, edi, huwag na lang kayong susunod sa kalendaryo dahil ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko ang nagdeklara sa Gregorian calendar. Ba't ang mga ministro ni Felix Manalo at ang Iglesia ni Cristo sumusunod? Huwag na lang din kayong maniwala sa Bible dahil ang Bible sa aklat na ang pamagat Roman Catholicism by Loren Bettner, page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. Pero sa binasa nila na aklat ni Monsignor Sullivan, mga kapatid, na may binanggit na iba't ibang pitsa. Kaya pwedeng magduda, o nga ba't noon iba't ibang petsa? May January 6 na pagdiriwang, meron pang buwan ng Mayo, meron pang Nobyembre, meron pang Oktubre. Bakit ganon? At saka idineklara ng Papa Disyembre 25. So therefore, ang konklusyon nila na gawa-gawa lang ng Simbahang Katoliko ang selebrasyon. O na, excuse me, di ba alam ng mga ministro ni Felix Manalo na noon nagdiwang sila ng Pasko? Pakita ko sa inyo ang mga lumang pasugo magasin nila, mga kapatid. May compilation sila niyan. Pero, una, paano ninyo sasagutin itong paggamit nila sa aklat na iba't ibang pitsa noon? Yes, totoo, na may iba't ibang pitsa sa pagdiriwang kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Totoo na noon sa early Christian, merong Enero 6. At totoo na merong buwan ng Mayo. Meron ding pagdiriwang ng Oktubre. At meron ding pagdiriwang ng Nobyembre. Pero tingnan natin at para maunawaan natin, mga kapatid, ang konteksto. Bakit ganon? Para maunawaan natin, mga mahal na kapatid, ang pagkakaiba kaugnay sa paniniwala sa pagdiriwang sa petsa at buwan sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Una, noon pa man, napakahalaga na ang pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pero, wala pa tayong Gregorian calendar sa panahong yon. At lalo pa, sa panahong yon, ang mga Katoliko ay hinahabol pa. Inuosig pa. No? So,
yun ang konteksto mga kapatid. Noong unang taon ng Kristyanismo, hindi pa pinag-uusapan kahit nakita na sa iba't ibang iglesia lokal ang napakahalaga na pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, pero hindi pa pinag-usapan o nabigyang pansin kung kailan ang tamang petsa sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At ano ang dahilan, mga kapatid, na iba't ibang petsa at hindi pa pinag-usapan ang tungkol sa selebrasyon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa Desyembre 25? Una, alam naman natin na sa early Christians ay ang daming mga erehe na lumitaw. Merong Arianism, merong Nestorianism, ang dami. Kaya nabuo yung council, iba't ibang konsilyo. Yung sinabi nila kahit sa mga Muslim at sa Iglesia ni Cristo na ang inyong aral ay batay sa deklarasyon ng Simbahang Katoliko ng mga Santo Papa. Una, ang Katoliko hindi tayo Bible alone tulad sa iba't ibang mga sekta. Ang haligi, pillar, and foundation of truth ay ang Iglesia. At sa pamamagitan ng teaching authority magisterium, nabuo itong Biblia at meron tayong tinatawag na tradisyon. So, yun mga kapatid. At maliban pa, yung iba't ibang petsa noon na January 6, buwan ng Mayo, Oktobre na binasa nila, alam nyo ba, ang Kristyanismo noon ay nagtatago pa at inuusig pa. Tingnan natin mamaya ang kasaysayan, mga kapatid. No? So, dapat nating maunawaan na grabe ang persecution, grabe ang pag-uusig. Pinatay ang unang mga Kristiyano noon. Kaya hindi pa napag-usapan, mga kapatid, at nabigyang pansin ang mga bagay tulad ng pitsa sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, Disyembre 25. Pero, meron ng selebrasyon, ngunit iba't ibang petsa at buwan. So, napag-usapan lamang, mga kapatid, ang mga bagay na kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus noong ang Roman Empire ay na-converted sa Kristyanismo. Naalala nyo ba si Emperador Constantino? Na siya ang na-convert sa Kristyanismo at idineklara niya na ang Simbahang Katoliko ay magiging opisyal na relihiyon sa Roman Empire. At dahil legal na ang Kristyanismo, maayos at malaya na ang mga Kristyanismo para pag-usapan ang tulad sa petsa ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Hindi nagtagal, mga kapatid, kaya nga, idineklara ng Santo Papa Desyembre 25 bilang araw kung kailan isinilang ang ating Panginoong Hesus. Pero ayon sa mga ministro ni Felix Manalo, sa pagano daw umano ang pagdiriwang na ito. Pero alam nyo ba, mga kapatid, kung sisilipin natin ang kanilang Pasugo Magazine, magtaka tayo. Bakit? Alam nyo ba, sa Pasugo Magazine, sa Pasugo Magazine, ito makita natin. Diba? Nandun si Iranio Manalo, yung mga ministro nila, sila si Teofilo Ramos. Pero napansin nyo ba ang decoration diyan? Merong Happy New Year, meron ding Santa Claus. Nasa pasugo ito ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang pasugo nila, 1953 na pasugo. Eto. Makita ninyo, mga kapatid. Anong mabasa natin? Ang may akda, tula ito ni Emiliano I. Agustin. Ito ang mabasa natin sa naturang tula. Pansin nyo, ha? Sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, ito. Ang Pasko natin. Akala ko ba ang Pasko ay sa pagano? Pero sabi nila dito, pansinin ninyo, sa Pasugo nila Magazine ito, ang Pasko natin,
Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Tula ito ni Emiliano Agustin, mga kapatid. Tayo'y nagkasala at mga naligaw, nawalan ng Diyos at kapayapaan. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat na matamo, liwanag ng buhay sa patay na mundo, biyaya ng Diyos sa handog na Kristo. Tanggapin ni Kristo ang buong pag-ibig. Tanggapin tanging aginaldo ng Diyos sa langit. Alam nyo ba kung ano yung aginaldo? Nasa pasugo nila yan. Imposible kung ang mga ministro ni Felix Manalo di nila alam, mga kapatid, na nagdiriwang noon ng Pasko pala ang siktang tatag ni Felix Manalo. Imposible din nila alam yan. Research ninyo ang pasugo. At kung sinasabi nila na ang Pasko ay sa pagano daw, ang Pasko sa pagano. Abay, naku, delikado. Dahil noong nabuhay pa si Felix Manalo, di po ba nabasa natin sa Pasugong Magazine nila na naniniwala sila kaugnay sa Pasko. Hindi lang yan, dagdagan natin ang Pasugo Magazine. Ito, mga kapatid, issue Disyembre 1957 sa pahina 28 na ang may akda ay si Emiliano ay Agustin. Ito ang ating mabasa. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong maglonoy sa lusak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Binanggit sa kanilang Pasugo Magazine, imposible di alam ito ng mga ministro. Pero parang nag-expire ang kanilang pananampalataya kaugnay sa Pasko. Ito pa, Pasugo Magazine, Disyembre 1956 sa pahina 10, may akda si Emiliano Agustin pa rin. Ito ang ating mabasa. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Tanggapin si Kristo sa buong pag-ibig. Tanging aginaldo ng Diyos sa langit, ang kapayapaan o tunay na Pasko. Tanggapin nating Iglesia ni Kristo. Ngayon, banat ng banat sila sa Pasko, mga kapatid. Pero, sa lumang mga Pasugo Magazine nila, nandiyan makita natin, mga kapatid, nagdiwang sila ng Pasko. Ano ngayon? Sabi ni Johnny Muganda, ayaw mo nang mag-debate ng INC. Nako, ang INC ayaw na makipagharapan dahil alam na nila kung anong mga aklat ang kanilang pinag-chop-chop. Iba noon, dahil masigasig yung pakipagdebate ng INC. Ngayon, wala na. Wala na. No. Imagine, noon. Pero ngayon na alam na yung mga aklat na pinag-chop-chop nila. Eto, kung ikay miyembro sa Iglesia ni Manalo, Pasugo Magazine, Disyembre 1954, page 10. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Nakita nyo na ang lumang Pasugo Magazine nila, may pagdiriwang sila ng Pasko? Yan, sabi ni Danilo Baladay, Talibong, bakit nang daya ka sa debate? Yan ba ang tama na tama? Naku, ikaw talaga, pag may mabasa, daya na talaga,
pero di mo napansin, kapatid, na ikaw mismo umanib at nagpadaya sa siktang tatag lamang ng tao. Eh, alam naman na na-surprise yung mga ministro ni Felix Manalo. Sabi nila, daya daw. Oh. So, ang napaka weak na argumento, yung pinabulaanan ang ebidensyang ipinakita. Oh. Na ngayon, paano ngayon na maliban sa confraternity, meron pang King James Version, 1611. At maliban diyan, kayo nga, bakit umanib kayo sa Iglesia ni Cristo? Natatag ni Felix Manalo. Oh. Nasa Pasugo Magazine, nasa rehistrasyon. Ba't pinili ninyo? Ba't kayo nagpadaya sa siktang tatag lamang ng tao, mga kapatid? No? Kaya isip-isip naman pag may time, ha? Isip-isip pag may time. So, nakita niyo? Oh, ito pa, dagdagan natin ng Pasubo. Pasubo ni Felix Manalo. Pasugo Magazine, 1952. Oh, Pedro Reyes Villanueva ang may akda. Ang Pasko ng Kristiyano, nako, sabi nila ang Pasko ay sa pagano. Pero sa Pasugo Magazine nila, ito, ang Pasko ng Kristiyano, kung may aginaldo, dapat tanggapin. Ito ay si Kristong sumilang sa bilin. So, dito makita natin, mga kapatid, na ang mga ministro ni Felix Manalo ay nagdiwang na noon ng Disyembre 25 Pasko. Oh. Sabi ni Juni, parang miyembro ito ng Iglesia ni Manalo. Saan mabasa sa Biblia na nagsulat Disyembre 25 kapanganakan? Di mo nakita yan sa New King James Version? Merong chronology sa... Tingnan nyo, King James Version na New King James Version sa likurang bahagi, chronology. Anong mabasa? December 25, birthday of our Lord Jesus Christ. At itong nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo, ang Pasko ng Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Tanong, anong buwan si Kristo sumilang sa bilin? Di lang yan, may dagdag pa. Oh. Ito, Pasugo Magazine, 1957, page 64. Ito mabasa natin, mga kapatid. At Pasko na naman, nagsabit ng parol sa mga bintana, naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana, nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata, nagdiwang ang lahat, magbuwat sa mga lulot hanggang mga bata, magbuwat sa nayon hanggang sa mga bayat, mga lungsod, at ipinagdiwang ang pagpanganak sa taong kay Hesus sa kanilang puso. Ito'y pagbabanal sa harap ng Diyos. Nako, ang mga INC, Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, parang ang di nila ipinagdiwang noon. At hindi lang yan. Kung ang Christmas ay para sa kanila pagano, ang tanong, dahil sabi nila, saan mabasa, Disyembre 25 talaga, ipinagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, bakit kayong mga INC ay nagdiwang ng New Year? May mabasa ba sa Biblia na ipagdiwang ang bagong taon? Ito, sa Pasugo Magazine ninyo, 1974, pahina 1. We, Church of Christ, Iglesia ni Cristo members, also greet one another to our fellow men, Happy New Year! Ngayon, kung
Ayaw nilang mag-celebrate ng Pasko, mga kapatid. Dahil para sa kanila, ang Pasko'y sa pagano. Aba, 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 aba. Di ba nag-celebrate kayo ng New Year? At sa New Year, meron pa kayong fireworks display diyan sa Philippine Arena ninyo. Kung paganismo ang Kapaskuhan, una, abay, nakalimutan nyo ba yung Pasugo Magazine ninyo? Nakasulat ang pagdiriwang sa Pasko. Hindi, sisihin ninyo ang sarili ninyo. Ha? Akala nila, di natin makita yung pagdiriwang nila sa Kapaskuhan na nakasulat sa lumang Pasugo Magazine. At dapat tutuligsain nila yung sarili nila. Kung para sa kanila, ang Pasko ay sa pagano. Hindi lang yan. Di ba ninyo alam na yung pagdiriwang ng New Year, lalo na yung mga firecrackers, ay ginagamit yan, nagsimula yan sa mga pagano? Di ba makita natin tuwing bagong taon, diyan mismo sa Philippine Arena, di ba? Punong-puno ng fireworks display. Oh. Pero, tingnan, silipin natin ang kanilang, eto, sa Pagan Customs, Custom page 48. Ito, mabasa natin. New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. See? Kaya, kung ayaw nila na magdiwang ng Pasko, dahil para sa kanila, ang Pasko daw ay sa pagano, bakit nagdiwang kayo ng New Year? Di nyo ba alam na ang New Year ay unang nagdiwang mga pagano? Kaya mga kapatid, tinatangkilik nila ang New Year na kung tingnan natin ang kasaysayan, ang nagdiwang ay pagano, ibig sabihin, tinatangkilik nila ang aral ng paganismo. Kutya sila ng kutya, tuligsa sila ng tuligsa sa simbahang Katoliko. Pero bumabalik mismo sa kanila. Atin ang tinatalakay kung bakit Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ha? Kaya nga naalala ko si Bro GC, sabi niya, kung maghanap kayo ng pizza sa kapanganakan, huwag niyong hanapin sa Biblia dahil ang Biblia hindi yan kalendaryo. Hanapin niyo sa kalendaryo. Ang problema, wala kayong sariling kalendaryo. Kami lang mga Katoliko, ang may kalendaryo, kinopya pa ninyo. Di ba ba? O kung ayaw nila ng deklarasyon ng Papa, huwag kayong mangopya ng kalendaryo. Magawa kayo ng sarili ninyo. O na mga mahal na kapatid, bakit po ba na Disyembre 25 yung pagdiriwang natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Una, ang batayan diyan ay ang chronological computation sa pangyayari sa Biblia at malalaman natin mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak sa Disyembre 25. Bakit? Una, kung tingnan natin, Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, 13, patuloy sa 24, di po ba? Si Santa Elizabeth, matapos mag-insinso si Zacarias sa templo, na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 24, ayon sa tradisyon mga kapatid sa mga Hudyo, ang pag-insinso sa templo ay ginagawa yan kada taon. At iyon ay sa tinatawag na buwan ng mga Hudyo na Tishrei 15. At yung Tishrei 15, ang equivalent niyan sa Gregorian calendar ay ang Septembre 25, mga kapatid.
nasa aklat ng tinatawag na Protestante, the New Compact Bible Dictionary, Protestant version edited by Alton Bryant, page 128, the Day of Atonement, an annual Hebrew feast, when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the 10th day of the 7th month. Yon, mga mahal na kapatid sa Biblia, sa Protestant Bible Scholar. At kung tingnan natin ang nakasulat sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, tuloy na sa 24, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang nakita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa na si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas sa bahay sa loob ng 5 buwan. So, ngayon, anong kaugnayan dito mga kapatid? Nabuntis si Santa Elizabeth matapos ang pag-insinso ni Zacarias sa templo na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 24. At ulitin ko, sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pag-insinso ng templo mga kapatid, ginawa ito kada taon sa Jewish month ng Tishrei 15 na ang equivalent sa Gregorian calendar ay September 25. Ngayon, sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, ituloy na natin sa 31, sa ika-6 na buwan sa pagbuntis ni Elizabeth, di po ba nagbuntis din ang mahal na Birhen Maria? Matapos nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel. So, yun ay Marso 25 sa Gregorian calendar. Dahil ang pagbuntis ni Elizabeth ay Tishrei 15 na sa ating kalendaryo September 25. So, magbilang ka ng 6 na buwan mula sa September 25, ang ika-6 niyan ay Marso 25. At magbilang ka ng 9 na buwan mula sa Marso 25, ang 9 na buwan na ianak ang bata, hindi lumalabas mga kapatid, Desembre 25. Yun ang selebrasyon nating mga Katoliko. Kaya sa Merit Students Encyclopedia, page 477, ito mabasa natin. In 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Ang sabi nila, aboy, hindi yan aral na mabasa sa Biblia. Aral na turo yan ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng kanilang Santo Papa. Yun. Una, sino po ang dapat magturo? Dapat ba doon sa Biblia lahat kunin ang aral? Hindi. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 21:17 kay San Pedro, Simon, do you love me? Yes, Lord, I know that I love you. Then, feed my sheep. Feed my sheep. Ano po ba yung feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine. Okay? So, yun mga kapatid, no? Dito lang muna tayo. Itutuloy natin ito sa susunod. Dami pang mga
ginagamit nilang mga aklat. Bukas siguro, isa-isahin natin yung mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye. So ayan po mga ka-Queers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.